So what's up mga buddy, kamusta? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel and click mo na rin notification bell para ma-notify ka sa bawat video na upload natin mga buddy. For today's vlog is another unboxing naman tayo. So sorry matagal tayo naka-upload sa YouTube natin kasi sobrang busy natin mga buddy. So ito yung ating D-type card. So ano ba din talagang kailangan natin sa pagtipid ng ating mga Rusi Passion, Gala, Venus, Claire at ng Royal. So ito yung solution daw ng D-type card. Actually naka-Claire tayo, sa D-type tayo mga buddy. So ito yung shout out kay boss MJ sa D-type card na pinadala niya sa atin. So ito yung itsura ng box niya. So let's go. Ayan. Ayan yung itsura ng D-type card natin mga buddy. So all goods, walang damage. So before tayo magkabit nito sa ating mga GY6 engine na 125, kasi sa mga GY6 na 150 gaya ng mga Motorstar ay naka D-type na po yan. Swerte nila mga buddy, no? So anong dapat bang kailangan mo dito? So pag meron ka ng D-type, kailangan mo na pong ganito, yung manifold na ganito sa D-type. Ayan. Merong nagbebenta sa Shopee na isang set na. Shoutout kay Boss Skills One Stop Shop. Ayan. Nagbebenta siya ng ng mga ganitong So sa tropa natin kinuha to. So sa Boss Skills. Ayan. So nahigpitan ko dito eh. So isa pa, yung kailangan nyo ay yung cable niya. Okay? Yung cable niya. So hindi nyo pwedeng ilagay yung kanyang stock na cable ng mga stock nyong cable, rotor cable, kasi iba yung lagayan. Dito yan nilalagay. Yan. So let's go sa topic natin sa D-type. So first of all, naka-auto choke ito mga buddy. Ayan o. Ang gagawin mo dito mga buddy, i-disable mo ito. So may o-ring dyan, may tatlong o-ring, may tatlong butas dito, i-disable mo. Example, kailangan nyo mag-disable, yung mga kailangan nyo is gunting, screwdriver na matigas yung dito, yung magandang klase. Tapos yung ito, relax, just chill. Hindi, yung mga aluminum na can. Gumumpit lang tayo. Yan. Tapos try natin kunin ito, yung auto choke. Mga buddy, nakuha na natin yung kanyang automatic choke. Ayan, sa kasamang palad nabungi po natin yung isa. Ayan, focus lang natin mga buddy. Ayan, parang nabungi natin siya, kaya bumili na lang ako ng bago. Ayan, stainless to. Ito yung nilalagay sa mga oil pump gear. Ayan, pwede naman to mga buddy dito. Ayan, okay, so ang purpose naman natin dito is tabunan lang yung tatlong butas na to. Ayan, so let's go, gawa na tayo ng ating DIY tools. So ayan, kaganyan siya, tapos bilog. Okay, let's go. Kaya bigyan na natin ng konting tawag dito, konting tiyaga mga buddy, kasi kapag may tiyaga may nilaga. Trial ko lang ito muna. Oops. Sa ilalim na lang. Ulit pa. Tayo mga buddy. Dapat wala po siyang singaw mga buddy.
ating tinapal dito, tapos ibabalik na lang natin to. Sa kabila. Ayan. Pag nahigpilan natin, all goods na yan. So, ano ba dapat yung next na gawin natin? So, dito naman mga buddy, ito yung kanyang air and fuel mixture. Sorry. Dito naman nilalagay yung kanyang yung sa gasolina mga buddy. Tapos syempre dito yung brake tip, yung kanyang throttle cable. So adjustment din dito ng minor. Ito hindi ko alam. Dito naman sa loob, nandito yung kanyang vacuum. Huwag niyo munang bitawan ito kasi tataas to. Ayan. Kung anong loob niya. Tigas pa siya kasi bago. Kanyang piston. Tapos ito kanyang rubber vacuum. Dito naman pwede nyo i-adjust yung kanyang karayom. Nasa 5 guhit to. Pwede nyo ilagay sa, kung gusto nyo medyo powerful, yan, lalagay nyo sa sa 4 or 5. So itutono nyo lang dito sa kanyang kanyang dito sa air and fuel mixture. Kalimutan ko kung fuel and air. So comment down below kung tama ba ako sa pinagsasabi ko dito mga buddy. So ibabalik natin. Make sure mga buddy, yung vacuum na to nakalapat dito. Ayan o. Ayan. Nakalapat dyan. Ayan. So ibabalik natin. Sa paglinis nito mga buddy, dapat hindi ito mabasa ng gasolina masyado yung kanyang rubber kasi napupunit to mga buddy. So ganyan lang. Tapos babalik natin yung spring. Tapos syempre yung spring dapat nakatutok dito sa umuulpok. Umuulpok sa itaas. Yan. Tapos lalagay na lang natin. Tapos ito, dapat itong guhit na to na dito rin. Okay? Huwag dapat magkabaliktaran. So babalik na lang natin. So balik natin yung screw. Ayan. Balik natin dito yung nakalagay. Yun. Huwag niyong bibitawan to mga buddy para pantay yung pagkaano nyo paglagay na ng screw. So ayan mga buddy. Dito naman mostly yung pihit dito is 2.5, minsan 3, 2.5 and 3 yung pihit dito. Pero nakadepende pa rin yan sa respond ng makina mga buddy. Okay? Nakadepende pa rin yan sa respond ng makina nyo. So, may iba, plug and play lang, pero may iba, mahirap din ito, no? Kasi pag nagkamali ka dito ng pagtono, useless din yung D-type nyo, tatakaw din sa gas. Dapat nakadepende dito at sa sa pag-tuning mo dito sa sa gas, ang tawag dito, fuel and air. Ano ba talaga? Air or fuel? Kalimutan ko kasi mga buddy. So ayun na nga, ito din plug dito. Dapat may hose kayong nilalagay dito para hindi, kung example magdi-drain kayo, hindi po mapunta yung gasolina sa ating makina. So ayan lang po yung D-type carb. So next video natin i-install to sa motor natin sa ating Rosipre. So magandang klase na D-type carb yata to. So dito hindi ko alam kung ano dito. So open natin dito. Kung ano nakalagay dito. May hose yan dito. Curious lang tayo mga buddy. Bang!
parang wala naman. Parang walang butas, buddy. So, babalik lang natin to. Try natin wag lagyan ng hose dyan. Kung aandar siya. Kasi wala namang ano eh. Wala namang butas eh. Ganito yung mga D-type na ano, first class. Class A. Pero yung mga ano, yung mga D-type na nasa mga Motorstar. Yun, yung mga original yun na ano, carburetor. Yung sa mga Motorstar. So, yan lang yung tips natin mga buddy. So, para sa akin, puputulin ko na lang ito. Wala naman tong ano, silbi. So, ayun. Don't forget to like, share, and subscribe mga buddy. And, ayun, follow nyo rin yung Facebook, ano natin, Dinos Vlog din. So, shoutout sa inyo mga new followers and new subscribers natin mga buddy. Ride safe!